David, a man after God's own heart. Hindi perpekto si David. Hindi siya ang pinakamalakas, hindi rin ang pinakapinili ng tao. Siya ang bunso, pastol ng tupa, tahimik sa bukid, pero kilala ng Diyos ang puso niya. Chosen by God, not by appearance. Nang pumili ang Diyos ng hari, tiningnan ng tao ang tangkad at lakas. Pero sabi ng Diyos kay Samuel, "The Lord does not look at the things people look at. The Lord looks at the heart." 1 Samuel 16:7. Si David ay pinili hindi dahil magaling, kundi dahil tapat ang puso. Faith before the giant. Nang humarap si David kay Goliath, wala siyang espada, wala siyang armor, meron lang siyang tiwala sa Diyos. Hindi niya sinabing, "Kaya ko to." Ang sabi niya, "The battle belongs to the Lord." Iyang puso ni David ay pusong umaasa, hindi sa sarili kundi sa Diyos. Failure that could have ended everything. Pero dumating ang pinakamadilim na bahagi, kasalanan kay Bathsheba at ang pagkamatay ni Uriah. Si David ay bumagsak, malalim, masakit at kahihiyan. Pero ito ang kaibahan niya. Hindi siya nag-deny. Hindi siya nag-justify. Nagpakumbaba siya at nagsisi. "Create in me a clean heart, O God." Psalm 51. Yang puso niya ay marunong magsisi, hindi matigas. Why God still called him a man after my own heart. Hindi dahil perpekto si David, kundi dahil marunong siyang sumunod, marunong siyang magtiwala, marunong siyang magsisi at bumalik. Ang puso ni David ay laging bumabalik sa Diyos. Closing reflection. Ang tanong ay hindi, nagkasala ka ba? Lahat tayo, o. Ang tanong ay, bumabalik ka ba sa Diyos kapag ikaw ay bumagsak? Because God is not looking for perfect people. He is looking for hearts that seek Him.